mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinahanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat at ang angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan, kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, "Hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan." Ang salita ng Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon iyong kaawaan, kaming iyo'y nagsisuway. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya, at welcome uli sa inyong lahat sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Sa araw na ito, napakaganda ng mga aral ng ating Panginoon.
hayaan ninyong simulan ko sa ganito. Pag ang kausap ninyo ay mga lolo at lola na medyo talagang may edad na, o kaya mga senior citizen, malimit ninyo marinig, nung panahon namin, kami, ang sinasakyan namin, karetela o kalesa. Nung panahon namin, ang sinasakyan namin, dilayag pa na bangka. Nung panahon namin, ganon. Yan. So, puro nung panahon namin. Pero ngayon, iba na. May tricycle na, merong mabibilis na motorboats, may mga eroplano ng mabibilis, hindi na halos yung mga de-hélice o propeller. Iba na ngayon. Iba noon, iba ngayon. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Nung unang panahon, ang sabi ng mga matatanda nung una ay ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Nung una yun, sabi ni Jesus. Ang sabi naman niya at karugtong agad, pero ngayon, now na, sa ngayon, iibahin natin. Paano? Ngunit ito naman ang sabi ko, sabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Yung hindi ninyo mga kasundo, yung inyong mga kagalit, yung hindi ninyo maunawaan at masama ang loob ninyo. At idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Yung mga nangiinsulto, yung mga kung ano-ano mga sinasabing negatibo, yung mga nagmumura sa iyo, yung mga lumalait sa iyo, ang sabi ng Panginoon, ipagdasal, idalangin ang umuusig sa inyo. Ay napakahirap ito. Ay, siyempre, pagka may gumawa ng masama sa iyo, gusto mo maghiganti. Pero nagsalita ng masama sa iyo, ay gusto mong gantihan. Pero sabi ng Panginoon, hindi na ganyan. Bawal na yan, pinagbabawal ko na yan. Sa halip, ibigin ang kaaway. Idalangin ang mga gumagawa ng hindi mabuti sa iyo. Ano ang dahilan? Ito sinasabi ng Panginoon, upang kayo ay maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay nagmamahal sa lahat. Mahal ng Diyos ang nagmamahal sa Kanya, mahal din ng Diyos ang hindi nagmamahal sa Kanya. Yun. Sapagkat, ayan, ito ang example ng Panginoon. Katulad ng araw, pinasisikat ito ng Panginoon sa lahat ng tao. Wala ka naman nakitang, bakit ikaw lamang ang sinisikita ng araw? Ba't ako nasa dilim? Hindi lahat yan, makasalanan o mabait. Ang araw ay sumisikat. Ang ulan ay pumapatak sa lahat. Masama, sinner or saint o mabuti. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, ang pag-ibig ay para sa lahat. Huwag kang mamimili, huwag kang magtatangi. O halimbawa, kung iibigin lamang ninyo o mamahalin, respetuhin ninyo, yung mga umiibig, nagmamahal, o rumespeto sa iyo, ay anong kaibahan nun? Anong merit kayo meron dun? Ay minamahal pala kayo. Ay di, kung mamahalin din ninyo, patas lang kayo. Ang gustong mangyari ng Panginoon ay mahalin yung hindi nagmamahal sa iyo, hindi nagre-respeto sa iyo, hindi gumagalang sa iyo. Ganyan din, kung bumabati ka lamang sa mga bumabati sa iyo, what is extraordinary about that? Binati ka pala, di batiin mo. Di ba yung mga Amerikano, yung mga good morning, how are you, good morning, kahit hindi na kilala. Good morning, how are you, good morning. Kaya ako napapagaya na Bawat masalubong ko, lalo na pag sasakay ko sa elevator, di tahimik lahat. Sa elevator, pagpasok ko, good morning, good afternoon everybody. Ay, gulantang sila. Gulantang. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Ibigin ang lahat. Igalang ang lahat. Respetuhin ang lahat. Bakit? Sapagkat ang lahat ay anak ng Diyos.
Eh kung gumagawa sila ng masama sa atin at hindi naman bahala na sila doon. Basta ginawa mo ang tama, ginawa mong mabuti, pagpapalain ka ng Panginoon. Bahala na Diyos sa kanila. Lord, bahala ka na sa kanila. Pero huwag mong dadagdan, sana tamaan ng kidlat. No, masama yun. Bahala ka na po sa kanila, pagpalain mo po sila, basta mo po sila. Lord, bless each and every one of us. Kaya, ang sabi ng Panginoon, tularan ng Panginoon na banal. Tayo rin dapat maging katulad ng Panginoon na banal. Ibig sabihin, nagsisikap, gumawa kung ano ang kalooban ng Diyos, magmahal sa Kanya ng buong buo at magmahal din sa ating kapwa. Amen.